Hello everyone, kumusta uli sa inyo? Mapayapang Wednesday sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay maayos niyong pinapalipas ang araw na ito. And again, sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Usap-usapan ngayon sa social media si Rose Martan. Kung kilala ninyo si Rose Martan, isa itong negosyante and at the same time social media personality rin. Sumikat ito si Rose Martan dahil sa kanyang mga skincare products. Ang totoong pangalan ni Rose Martan ay Rosemary Tan Pamulaklakin bilang CEO ng kanyang skincare products na kung saan talagang naging usap-usapan ito dati nung mag-guest siya sa isang programa ni Tony Gonzaga na kung saan naikwento niya kay Tony na yung kanyang negosyo ay kumikita ng milyon-milyon araw-araw. Parang napakahirap paniwalaan pero yun mismo ang sinabi ni Rose Martan kay Tony Gonzaga. Ganon kalaki ang kinikita niya, kung kaya hindi rin nakapagtataka na marami siyang mga negosyo at marami siyang mga ari-arian dahil sa napakalaki nga ng kanyang kinikita. At nitong mga nakaraang araw nga, nagkaroon ng kontrobersiya o intriga dito kay Rose Martan dahil sinabi nga niya na magbubukas din siya ng paresan ng katulad ng kay Diwata dun sa kanyang mga existing resorts na nasa Tagaytay at sa Laguna. Maraming mga netizens ang nag-react. Marami ang nambash kay Rose Martan dahil sinasabi nga nila na gaya-gaya ito, na mukha itong pera, na kumbaga parang hindi na tumitigil. Sa dami na ng kanyang mga negosyo ay gusto pang pag-initan kahit yung maliit na negosyo ng katulad ng kay Diwata. Iba ang naging dating nung ipinamalita ni Rose Martan na magbubukas rin nga siya ng paresan niya, Pares Overload, sa May Laguna at sa Tagaytay. Ngayon, para sa opinion ko tungkol dito, wala akong nakikitang masama sa mga bagong negosyo na ito ni Rose Martan. Una, dahil hindi naman niya itatayo yung negosyo niya doon mismo sa kung saan yung mga negosyo o yung negosyo ni Diwata na nasa Pasay City. Siguro kung itatayo niya yung negosyo niya mismo katapat ng kainan ni Diwata or di kaya ay malapit lang sa vicinity nung area kung nasaan ang kainan ni Diwata, masasabi ko pang hindi ito maganda. Kumbaga talagang harap-harapan na direktang pag-head on itong ginagawa ni Rose Martan. Kaso hindi ganun yung pangyayari. Dahil malayo sa pwesto ni Diwata yung mga pwesto ni Rose Martan. Aminado rin naman si Rose Martan na talagang na-inspired siya kay Diwata. Na talagang gagayahin niya yung negosyo ni Diwata. Pero pag sinabi natin gagayahin niya, nakuha ko rin dito yung point ni Rose Martan na yung panggagayang sinasabi niya ay yung konsepto lang o yung idea lang. Kumbaga, yung idea na 100 pesos na may unlimited rice, may pares kang ulam, at may free soft drinks ka. Plus, of course, nilagyan pa niya ng unli swimming dahil yung resort niya ay may swimming pool mismo. Kaya masasabi nga naman natin na konsepto lang ang ginaya ni Rosemar. Hindi naman niya ginaya mismo yung timpla ng mga pagkain ni Diwata. And besides, nakapag-usap din sila ni Diwata at binigyan din siya ng go signal ni Diwata na walang problema kung sakasakali man na magtatayo siya ng paresan sa kanyang mga resort sa Laguna at sa Tagaytay. Personal, madam, magpapapicture lang po ako. So sabi ko, yes, soon pag may time. Ito yung time na nasa Manila kami, yung nasa BGC kami. Hindi pa siya ganun kasikat nun or what. Finalo ba ko na talaga siya ay nagka-chat pa kaming ganyan. Tapos sabi niya, yay, salamat po sa pag-reply. Idol ko, okay na po ako sa reply niyo. Salamat po, more blessings pa po. Then, ayun, tapos na yung chat namin. Then, another one naman, sabi ko, bala ko sana mag-open ng paresan Ihawan sa Kalawan, Laguna, Diwata, inspired, haha. May kita ka pa ba sa 100? May drinks and Andy rice na ano ba yun, may pork na malutong, hehe. So, ayan, alam ko na agad na pork na malutong yun. So, kino-confirm ko lang sa kanya kasi dapat dati pa ako mag-open ng paresan. Kaso nga lang, sabi ko kasi ang hirap lutuin ng beef, ang tagal maluto. So, matagal na po akong merong cart, yung stainless cart na pinagawa ko pa nung may Rosmar's Cage restaurant pa, siguro mga 2 years ago na ganun. Kaso hindi ko siya pinush dahil nga naisip ko na ang hirap palambutin ng beef. Yun, tapos hindi ko na siya na-push, natambak na lang namin yung stainless cart na yun, which is ngayon pinapadala ko kay Papa sa Laguna yung cart kasi nga gagamitin na namin finally. So sabi niya, pork po na malutong, madam. Konti lang kita ko, madam. Basta nakatulong sa kapwa, masaya na po ako. Sige po, ma'am. Gusto niyo mag-open, madam? Hehe. Sabi niya ganun. So, at first, syempre, Diwata inspired nga yung akin. Kaya nga, ginamit ko rin is pork. Which is, sabi ko nga, madaling lutuin. Ganyan, kaya go na. So, parang sabaw pork, tas prito lang na pork. And
prito na chicharon bulaklak. And yes, oo, yung 100 pesos na may drinks, tas only rice and only sabaw is inspired ko talaga kay Diwata. Pero syempre magkaiba kami ng timpla dahil hindi ko naman tinanong yung recipe niya. Pero yung parang idea, yes. And saka, alam nyo guys, may mga nagko-comment na bakit daw ganto ganyan. Unang-una, hindi naman po ako sa Pasay or hindi ko naman tinapatan si Diwata doon sa kanyang pwesto, 'di ba? Sa totoo nga lang, gusto ko talaga siyang i-visit doon dahil gusto ko talaga matikman yung kanyang pares. And para sa akin, alam nyo, pag business-minded kayo, talagang lahat ng alam nyo in demand or patok, talagang papatusin nyo. Talagang kumbaga pag nagka-idea kayo na, wow, papatok to, kikita to, talagang ipupush nyo agad yan kung business-minded kayong tao. And sabi nga, ang layo-layo po ng Kalawan, Laguna, saka ng Tagaytay sa paresan ni Diwata na nasa Pasay. And syempre, Diwata is Diwata pa rin, no? Ayan. And nakita ko lang kasi nga na okay yun, okay yung magiging income doon at mas marami akong mabibigyan ng trabaho, mas maraming mabibigyan ng murang food sa murang halaga, marami na mabubusog, ganyan. Kaya ayun, kaya pinush ko. Di ko alam kung may tubo pa ako kasi unli swimming na rin, unli laro sa basketball arcade, unli laro sa playground, free entrance lang sa Our Mansion Resort and Resto Bar sa Kalawan, Laguna. Tapos pwede ka rin maglangoy basta bumili ka lang ng kahit anong products natin doon. So ayun, hindi ko naman tinatanggi, Diwata inspired talaga yung presyo natin at yung idea. Siyempre, ganun nga kasi pag may umaangat, mai-inspired ka. Imbes na mainggit, hilahin siyang pababa, siraan or what. Na-inspired ako, kaya sabi ko, wow, ang galing ni Diwata. Kaya ito. Kaya gumawa rin ako. So sabihin nyo naman na gaya-gaya, wala namang problema, totoo naman, na-inspired naman talaga ako sa kanya. Pero ang kagandahan is hindi ako nang bash or hindi ko siya hinila pababa. Or hindi ako nainggit. Na-inspired. Ganun dapat. So, ayun. So para sa akin, wala akong nakikitang masama dito. In fact, mas nakakatulong nga ito. Dahil sa pagkakaroon niya ng mga bagong negosyo, natural, mag-hire siya ng mga bagong trabahante. Kumbaga, mabibigyan na naman ng mga trabaho. So ibig sabihin, mabibigyan ng mga trabaho yung iba nating mga kababayan na kaysa tumambay na lang, ngayon magkakaroon sila ng trabaho sa pamamagitan nitong mga bagong negosyo ni Rosemar. Malaking tulong ito. And at the same time, nakakatulong din siya sa mga kababayan natin na limited lang yung budget pero gustong mag-enjoy, gustong makatikim ng pagkain na kahit papano ay masarap naman at mura pa. Plus of course, may mga amenities pa katulad ng free swimming pool, libreng parang bahay kubo doon mismo sa resort ni Rosemar. So hindi ko nakikita dito yung sinasabi nila na masama yung ginawa ni Rosemar na panggagaya. Aminado rin naman si Rosemar na hindi nga ganun kalaki yung kikitain niya dito sa paresan niya. Katulad din ng sinabi ni Diwata, hindi rin ganun kalaki talaga yung kinikita nila. Pero dahil siguro sa volume, sa dami ng mga kumakain, kahit papano, yung maliliit na kita pag napag-ipon-ipon ay nagiging malaki na rin. Ngayon, hindi natin sila masisisi lalong-lalo na si Rosemar na hindi naman pwede na magnenegosyo siya na wala siyang kikitain. Dahil unang-una, paano naman yung kapital niya? Paano naman yung maintenance niya sa kanyang mga resorts? Yung mga taong pinapasahuran niya? Yung pagpapanatili lang na magiging maayos at malinis yung mga resorts niya, malaki na ang ginagastos dito ni Rosemar sigurado. Kung kaya, hindi pwede na sinasabi ng iba dahil marami na nga siyang negosyo, pwede na nga, kung pwede na nga lang daw, ay libre na lang ito sa mga tao. Hindi naman pwede yung ganun, na araw-araw magbibigay siya ng libreng pagkain sa ilang daang mga tao. Napaka-imposible naman nun. So the best way na kahit papano na makatulong siya ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga murang kainan katulad nitong paresan na inspired niya kay Diwata na hindi naman ganun kamahal. Kumbaga, abot kaya ng mga kababayan natin. Kaya para sa akin, instead na binabash yung mga katulad ni Rosemar na nakakaisip din ng ganitong negosyo na hindi naman direktang kompetensya ng kainan ni Diwata, dapat sa ganito ay pinupuri pa natin at pinasasalamatan. In fact, kung pwede nga lang sa buong Pilipinas, sa iba't ibang parte sa Pilipinas, may mga makakaisip din na gayahin or ma-inspire dito sa negosyo ni Diwata. Dahil hindi naman sakop ni Diwata ang buong Pilipinas. Kumbaga, pwede natin gayahin ito. Gayahin yung konsepto. Katulad din ng magkokompetensya ng Jollibee, McDonald's, KFC, Shakey's, Wendy's, kung ano-ano pa, Burger King. Halos pare-pareho rin yung mga binibenta nila. Pero, magkakaiba-iba yung mga lasa. Ito yung masasabi nating magandang competition sa market. At ang nagbe-benepisyo dito ay yung mga tao. Sabi ko nga kanina, yung mga employment na nabibigay ng mga negosyong ito sa ating mga kababayan ay napakalaking tulong na.
Kaya sana, instead na i-bash natin or hilain natin pababa, yung mga katulad ni Rosemar, ay huwag naman sana. Hindi rin natin siya masisisi dahil kumbaga marami siyang pondo, marami siyang ari-arian. So ano man ang gusto niya, anumang negosyo na maiisip niyang pasukin, kayang-kaya niya. Ang importante dito, hindi nanggagaling yung pondong ginagamit niya pang negosyo sa mga illegal na activities. Kumbaga, malinis yung pinanggalingan ng kayamanan na masasabi natin ni Rose Martin. Kaya inuulit ko para sa akin, okay na okay sa akin yung binuksang negosyo ngayon ni Rosemar na Pares Overload sa Tagaytay at sa Laguna na Diwata inspired. Hindi rin kasi kasalanan ni Rosemar na makapagpatayo siya ng kung anumang negosyo ang gustuhin niya dahil may pera siya. Kumbaga, hindi natin ito pwedeng tanggalin sa kanya. Besides, napakalayo naman nung Tagaytay at Laguna sa Pasay City na kung saan naroon yung pwesto ni Diwata. Kaya sana wag natin silang pagsabungin, wag natin silang intrigahin. Instead, suportahan natin. Kung kayo nasa Laguna, suportahan ninyo yung kay Rosemar. Kung kayo ay nasa Tagaytay, suportahan ninyo yung kay Rosemar. Ngayon, kung nasa Pasay kayo, doon kayo kay Diwata. Kasi imposible naman na kung halimbawa, taga-Tagaytay ako, kailangan ko pang pumunta ng Pasay para lang makakain ng murang pares. Kung meron namang available, doon mismo sa lugar kung saan ako nakatira. Ganun lang yung logic dyan. Ibig sabihin, iba-iba yung market nila. At walang nagsasapawan dito. Kaya sana itigil na natin yung pagkukwento o pagsasabi ng hindi maganda tungkol dito sa paresan ni Rose Martin. Instead, isama na rin natin siya sa ating mga inspirasyon na kung saan man tayo, kung nasa Visayas man tayo o nasa Mindanao man tayo, maaari din natin gayahin yung konsepto nitong Pares Overload nila. And this is all for now mga kaibigan. Let's all spread good vibes. And again, a peaceful day to all of us. Once again, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.